Chronicles 16 verse 34, give thanks to the Lord, for He is good. So mga kaigsuunan, kita mapasalamaton ta always dapat sa Ginoo. So usually kay kisa may pagmata sa buntag, magampo na. O si Uncle Sinahon ra gyud tayo nagampo pagmata sa buntag. Ang uban diri humanagluto. Sige, managluto. Okay mga kaigsuunan. So, as human beings, dali lang kayo sa ato dali lang kayo tailugon sa kabisi sa life. So, pag mata sa buntag, makakita gani ka sa mga buluhaton, pananglitan sa mga inahan. Karon pares nga ako nga summer. Pag mata sa buntag, makakita gani sa mga buluhaton na ay mga buligo na ay mga wala panugasan. Dali na lang kaayo nga danihon ta sa kabisi sa balay. Nga nakalimot na og worship. Nga dapat pag mata sa buntag, worship jud dapat. Muna nga pag mata sa buntag, kung dili mabisi sa buluhaton, mabisi sa cellphone. So pag mata sa buntag, automatic mukuha dayon og cellphone. Mao gyud na mga kaigsuonan. And tungod anang kabisi nato sa kinabuhi mga kaigsuonan, makalimot na ta sa pagpasalamat sa mga blessings, mapagamay, mapadako, makalimot na gyud ta. Kay ngano man, ginatake na lang nato ang atong mga blessings nga murag usual na lang. Nadawat ko man para gyud ni sa ako murag ana na lang gyud no. Muna we are accustomed to it. Unsa nang accustom? Usual na lang ba kano murag normal, dili na special. That leads us to overlook kung kinsa may source sa mga butang nga atong nadawat. Forgetting to say thank you to God is a common challenge. Kanang pag-ingon nato, kanang makalimot tag pagpasalamat sa Ginoo, common na lang kaayo na siya nga kanang murag tanang tao na halos challenging na kaayo na sa ilaha. Ngano man, kay nahimo naman siya, mo ganito kong ingon, accustomed naman ta, usual naman lang sa ato, dili na special. However, kita as Christians, naatay mabuhat ani. Dili ta pwede nga musunod sa pangkalibutanon nga himuon na lang natong normal ang mga blessings nga nadawat nato. So kita nga mga SDA, dili na pwede sa atoa nga magpadala ta sa kalibutan. Pangkalibutanon nga huna-huna. Example bitaw kanibitaw mga norms and kanang mga pamatasan nga dapat dili siya normal, 'di ba? Nga dapat dili siya normal nga buhaton, pero sa kalibutan nato karon ug mo-insist ka nga dili na siya tama, ikaw pa ang mali. So pananglitan lang, kana lang magsuot-suot ta og bikini kung maligog dagat. Dili ta pwede maghukom sa ilaha. Pero adunay Biblia nga nag-ingon nga dili jud siya maayo. Kay kana flesh man na imong gipakita, isip respeto sa Ginoo nga mo'y naghatag sa imong lawas kay templo man na. Pero kung mo against ka ana sa internet, unsa may mahitabo? I-bash ka. Pati atuon imong profile, pati imong mga kanunuan, maapil na sa bash. Kay tungod, they are accustomed to it. Normal lang man na sa ilaha. Sama aning pagpasalamat sa Ginoo, normal na lang nga dili na siya, okay lang nga walay pagpasalamat. Muna nga kita nga as SDAs, dili na pwede nga mahitabo sa ato. Dili ta pwede musalom ato nga customary nila sa kalibutan. Let's talk about the 4 reasons nganong makalimot mangyud ta magpasalamat sa Ginoo. So, though thanksgiving ta, pero ang ato ang point karon,
iing ang atong point nga gihatag sa Ginoo, unsa may mga rason basig maigo ta ba bisan gani ako nga nagbuhat ani nga nagkuana ni nagstudy ani naigo pug ko. So nga dapat i-share sa inyo ha para kitang tanan maka-learn nga hala naa ay upat ka rason nganong makalimot ta sa pagpasalamat sa Ginoo. So naa diri ang pinakauna. Unsa man ni siya? Lack of awareness. Unsa nang awareness? Wala ka balo. Na pwede day na nga dili ta kawalo, dili ka balo. So, we may forget to thank God simply because we are unaware of all blessings He has given us. So, makalimot ta dili ta makapasalamat tungod mga kaigsuunan. Unsa man, dili ta aware nga gihatag na siya sa Ginoo. Small achievements, small or big achievements, small or big things that we receive, even our lives, kay magpasalamat ta. Mao gani na kanagong kada adlaw mo mata ka sa buntag, muta. Okay, tulog na pud mata sa buntag nakakaon ana. Did we always pray before we eat? Do we always pray bago magkaon? Or basig pagbutang sa pagkaon diretso hungit? Asa man ta dira sa ikaduha o sa una sa ikaduha? Ampo tadaan. Malipay pug ko sa ako ang mga kaubanan. Nakoy ginasabay-sabay tiguwang na pud siya mga 55 nya akong kauban nga teacher. Ganahan ko kay pag mag-uban mig kaon sa sugod magampo lang man kog ako abi kog di siya naga-pray pero mag-pray jud na siya before mag-eat. Unya mo tumuana ko sa iyaha nga ma'am i-appeal nako kita nang duha mag-ampo muana nako sa iyaha. So siya na mag-pray before me mag-eat which is kadaud to na. So malipay ko mga kaigsuonan makakita og mga tao nga mo pasalamat ba bag-o mo kuan. Kana pod uban ako mga kaubanan, dili man sila SDA, pero malipay pud baya ka before sila mukaon manguros sila. That's their way of kuan praying. Do sa atoa dili na siya, pero ikaw ba isip nga nagtan-aw sila nga ay maayo kay at least, di ba? Naa sila inana nga panghunahuna. So they are aware. Mao gani bisag mo digha na mo ay grasya sa Ginoo mo ana dayon. Pero as what si Uncle Ruben na hinumduman ako nga dili daw na siya grasya sa Ginoo kay gas daw na nga ning gawas. So dili mo na siya nga pag modigay ka, ayaw daw ay grasya sa Ginoo dili daw na kay gas man na siya nga ato ang gipagawa sa lawas. So mao na siya mga kaigsuonan. So since we are lack of awareness nga bisag gamayng butang sa atong kalibutan sa atna na hitabo ka ng pagkaon, mas halimbawa wala tay food unya ning abot ang imuhang silingan naraon na ay sudan, mas magpasalamat pa ka sa imong silingan nga naghatag sa pagkaon kaysa sa Ginoo nga maoy nagmando. Kay kinsa man day source ato sama gani sa ingon ni pastor, kinsa man ang source sa inyong kwarta, ang inyong mama unya asa man nagikan ang kwarta. So of course sa source jud, sa pinaka source. So mga kaigsuonan, kung lack ta og awareness nga kana di mga gamay nga buta nga madawat nato ato gikan day na sa Ginoo, di gyud ta mahimong mapasalamaton. So unsay dapat buhaton? We can cultivate a spirit of mindfulness and intentionally reflect on the goodness of our lives. Permita mag-reflect mga kaigsuonan. Nabitaw nga hala no kanang wala mi sudan karon ba pero kamaayo sa Ginoo kay niabot gyud ang ako ang igsuon maugyoy ning hatod og pagkaon. Ang malo nga mga kaigsuonan pirmi na mo na sa una katong panahon nga sa una nga dili pa jud inaana ka maayo ang amo ang dagan sa kinabuhi. Di ko grabe po nang kuandagan sa kanang dili pa stable ang ano ba kay
masalamaton jud baya mi sa kay angkol kay wala mo ana na si mama college pa ko ato no one take bugas day wala pa kapadala si papa ni mo nani nana wala na siya nag text kay angkol wala na siya nag-chat kay di man uso dito sa una ang chat kay kung mag-text pug ka wala may load so matingala na lang nino kay murag gikuhit gyud si angkol kay moadtog kalit sa balay na ay dala si angkol makakaon gyud so ana day na si mama di ba day maayo kayo ang Ginoo ana gyud na pirmi akong mama muna akong na learn sa akong ginikanan muna nga pag mindfulness ba nga tanang butang nga nadawat nato dili gyud na igya sa tao iya gyud na sa ato ang Ginoo. So kung aware ta nga ang kanang gamay ug dako nga butang iya sa Ginoo dili gyud ta makalimot sa pagpasalamat. So unsa ang unang mga reason mga kaigsuunan? So dapat kita nga mga SDA aware na ta nga ang source sa tanang blessings gamay o dako sa Ginoo. Okay, number 2. Unsa man ni? Busy schedules. Basig masama ta kang kuan. Basig masama ta ani ni SpongeBob nga daghan kaayog trabaho. So busy kaayo siya mga kaigsuunan nga makalimot na sa pagpasalamat. We may also forget to thank God because we are busy and distracted by the demands of our daily lives. Basig baya sa sobra ka dili ko nimo matouch kay puno na ang ako ang schedule. Kanang inana no, makalimot na ta sa pagpasalamat sa Ginoo. Mao gani na nga pagmata sa buntag kang businessman ka naray mo kalit og tawag sa imuha, automatic ang tawag about business gyud na. So, after ana halimbawa, Brad, kailangan ako kuan ani niya. O tindog na ka diretsyo magkuan na ka. Bisag saying na lang og Lord, salamat sa kinabuhi, bisag worship wala na kay ngano man tungod na busy naman kang nag-unang sulod sa imong utok is ang trabaho na. So, tungod sa kabisi nato mga kaigsunan, na-distract na ta sa pagpasalamat sa Ginoo. Now, how to address this? Kanang busy kayo atong schedules. We can make time for prayer and reflection in our daily routine. Isulod yun nato sa atuang pang-adlaw-adlaw nga routine ang pag-ampo og pagpasalamat. Bisan pa mga kaigsuuna na aman joy times nga dili ka worship pero luhod gihapon kay prayer amo man na siya ang time nimo nga moora man na ang time nga makaistorya ka sa Ginoo. Kay mga kaigsuunan i-share lang nako kadyot nga nangadto mi didto sa sanctuary replica. Ako first time dyan ako nga nakasabot ana nga nga unsa di ay na siya na nakita nako si Col ang Uncle Jojo ang amuang tour guide dito si Uncle Delphin. So pag adto na mo dito nagsulod mi dito nga wala mi nat kanang murag magpicture lang ta dito kay replica good na sanctuary good na sa una. Pag sulod na mo dito mga kaigsuunan ning gawas tawon mi after 20 minutes or 30 na nakasabot gyud tawon mi kung unsay pamaagi sa sanctuary sa una. Katong gidemo nga katong kinsa ganito len katong gidemo si Jasper katong gikuan mas masabta nato kung naagyot ta dito kay kanang sak ana pa si di nako malimtan ang ingon ni Brother Delphin ana siya lucky kaayot ta sobra ka blessed kay ta karon nganuman ana man ang Ginoo nga mas mapanalanginan, mas blessed ang mga tao nga wala nakakita apan nagatuo. Bisag sa una mga kaigsuunan, busy ang schedules pero mag-find time sila. Dili sila pwede nga halimbawa mangayo tag sorry sa Ginoo. Pag naatay sila, Lord pasaylo luhod di ba diretso? Luhod ta. Nya hilak dayon ta. Nya pagkahuman mangayog pasaylo di na usbon.
Inana lang, direct. Pero sa una, which is, sayo na lang kaayo. Pero sa una, mga kaigsuunan, bisag unsa pa ka busy sa imong schedules, dili na pwede nga muluhod ra ka. Magdalag yun ka og pinaka-fresh, pinaka-limpyo nga mananap, naa dito katong karnero. Tapos, ikaw pagyud ang pinaka-touching dito nga na-learn ako. Ikaw pagyud ang mugulgul. Unya, dili baya na muhilak ng karnero daw. Kay mo unsa ra man na, mutulo ang luha. Pagulgul sa karnero mga kaigsuunan, ikaw nga nagulgul, matransfer nimo ang imuhang ang kailangan i-transfer ang imong sala dito So, pagulgul nimo, maka-reflect ka ba nga, ikaw ang hinungdan nganong kaning karneruhan na matay. And that is, inaana ba nga kuan ba nga kanang dili sayon sa una. Samantalang kita karon nga igo naman lang tamuluhod. Maglisod pag yun, 'di ba? So, muna nag-reflect jud ako personally dito sa sanctuary katong pag-adto namo. Hangtod karon dili ko makalimot sa katong matag items nga gipakita. Di na ako malimtan kung unsay gamit ato. Which muna nga nag-awhag daay sila mga kaigsuunan advertisement adto gyud mo dito labi na sa mga batan-on. Simple lang kaayo ang ilahang explanation. Pero kanang simple nga explanation, hangtod karon dala-dala gihapon nako. Di wa ko kalimot. So, inana tapos kung makaampo ta karon man kay sunan no kay dinalian na lang. Amen. Samantalang sa una, dili gyud inana kadali. So, despite of our busy schedules, dili na to kalimtan nga kana na lang gani ang pamaagi sa Ginoo para makakontak ta saya directly. Ato pa bang kalimtan? Ato pa bang i-denied? So dili na siya maog mga kaigsuunan. So that is how to address prayer. Time for prayer. Maodyo na siya. And reflection. Basa ka og devotional. So that is very kanang nakahatag na ka og time sa Ginoo. Next, taking blessings for granted. We may forget to say thank you to God because we take our blessings for granted. Kana bang ay deserve ko ni. Kisay hilig ana. Kana gong naakay nadawat tapos deserve ko ni. Sure ka deserve jud nato ni. Dili kay una naman na uso naman na karon naaga ni kay madawat nga maayo. Halimbawa na promote ka sa trabaho, deserve ko ni kay gihaguan ko ni. Kuna no puros nako na nakalimuta nga ang blessing di ay dili baya na ihatag sa Ginoo kun dili na para sa imo ug dili mao ang time para sa imo. So when we take our blessings for granted nga kanang murag dawat nimo nga natural raman nga na ako inani kay gihaguan ko man ni na halimbawa na ning ang ato ang business nahimong maayo natural kay naghago man mi dili na siya mao. So that is why mapasalamaton ta nga kung magkaroon ta og blessings automatic mga kaigsuunan ang Ginoo gyud ang atong unsa gani na ginakuan pag halimbawa di ba pag magpa-promote ta mo ana din or naatay gustong i-achieve, Lord gusto ko ani Lord thy will be done. Unsa may pasabot sa thy will be done? Ang iyang buot kabubuton maoy matuman. Ang karon nahatag sa Ginoo. So kabubuton sa Ginoo nga ihatag sa imo. Ay nakalimot na magpasalamat na unsa naman. Pag-ampo kay guko, Lord makapasar unta ko, thy will be done. Pagkapasar, nakalimot. Uy. Diba? Ana ba? Na, Lord, gusto ko ka ng balay, gusto ko sakyanan inani, thy will be done, Lord. Gihatag sa Ginoo. Pagdawat, nanami sakyanan, nanami balay, wala na. So, asa naman ang thy will be done ato mga kaigsunan? Pag may kitag thy will be done, sa Ginoo gyud na gikan. Tapos pagkadawat, nakalimot, kay nakadawat na overwhelmed. So dili day siya maayo mga kaigsuunan.
So unsaon man ni siya pag-address? Unsaon man nato ni pag-overcome? To counter this, we can intentionally focus on the positive aspects of our lives and practice gratitude regularly. Kana bitang bisag hatagan ka gamay, kaning mga naay mama, kaning naay mga anak, kana atong mga anak mga kaigsuunan, sa gamay pa lang dapat tudluan na gyud nato sila moingon og thank you. Kay ngano man, di gina nila malimtan. Pag muhatag ang nakay ihatag, what will you say? Thank you. Anak gyud kay naka-encounter jud kog daghan nga karon mga kaigsuunan nga isip maestra, nakaingon jud ko lahi na mga kabataan ron. Sa una sa amoa katong nag-eskwela pa ko, paghatagan ko sa teacher, bisag unsa pa na, salamat ma'am. Hala karon pag muhatag ka sa imong mga estudyante, diretso dawat, wala man lay thank you. Dili man ingon nga magpa-thank you jud ka, pero as kuan ba? Unsay tawagan niya na? O dili pod appreciation te kanang murag mojo na siya dapat nimong buhaton, murag ikuan ba kanang murag tudlo. So nakaingon ko nga ay naay ubang bata nga magpaghatag nimo mo pasalamat, napoy uban nga mudawat ra pud nya muhawa na murarag wala ana. So makaingon ko nga nagdepende ra jud na sa upbringing sa ginikanan. So dili pug ko kakuan, dili pug ko kaingon unsay kuan, pero mao gani na example na ko mga kaigsuonan. Nako sa eskwelahan, di ko musugot nga dili ko i-bless sa akong mga estudyante. Bag-o musulod, bless. Bahalag kapoy, bless. 41 na sila kabuok. Sige, sulod, bless. Di ko, kay matiman-an ako ng mga bata nga, kay pila man na sila, matiman-an ako ng mga bata nga, wa nag-bless sa ako. Muog yun na, ano kay ko ana. Karon mga kaigsuunan, ni anak ko, nga, kinsa may wala nag-bless diri sa mama, kay, kana siya, kuan ba yan na siya, kanang, responsibility nimo kay dapat mo kuan jud ka kasi nay term ana tahod o respect man na ning taas ako ang duha ka buok estudyante, isa ka lalaki isa ka babae at tulo duha ka lalaki isa ka babae, ano sila nangutana ko unsay reason. Ang reason nila mga kaigsuunan, wala sila nag-bless kay maulaw sila kay mamagpapa nganuman ngan maulaw man mo anak si mama bata pa daw siya nya i-bless. Katong bata, syempre tiguang naman imong mama ron kay siya wala man minaanad, maulaw man wa man gianad o ginana. So ana din siya mga kaigsunan no, kung wala nimo gianad ang usa ka bata, kita nga mga ginikanan, kita ra po'y mag-suffer ana. Kita ra gyud pud ang magkuan. So kung dili gani kabalo mag-thank you ang bata sa gamay pa, how much more kung madako na. Sama sa akong example nga naanad na sila. Di na sila mo bless, maulaw sila, maulaw mo kiss, maulaw mo say I love you. Kay wala man minaanad ana, ma'am, di man na inana sa amoa. So we are the mirrors of our children. Na mo gani nag-ingon nga kung unsay muna di ta makamahay ba mong ingon nga inana pagbadako sa imuhang ginikanan sa imuha dili ta kamahay. So kita palang daan, tudluan jud natong mahimong mapasalamaton ng atong mga anak. Para sa pagmudako na sila, dili na sila maulaw, used to na sila sa pagpasalamat. Okay, next, last one. Unsa man ni mga kaigsuonan? Lack of connection with God. Inana, murag wifi, pertejong connecting. So we may also struggle to express gratitude to God if we feel distant or disconnected from Him. Kung lack of connection ta sa Ginoo, unsaon man nimo pagpasalamat sa iyaha nga wa man kay connection sa iyaha, di ba? May pagani sa wifi connected pero sa Ginoo na maglisod pag-connect. Unya, di pa jud ta maulaw makikonnect sa atong silingan. Manghak pa ta para makakonect sa ilahang wifi. Pero sa Ginoo, ay, maulaw pa mo connect. Di maulaw sa silingan, mangawat og wifi. Pero sa Ginoo nga, nagtanaw sa iyang unsay gibuhat.
Di jud ka connect man lang. So ana mga kaigsuonan no. So the struggle mo nang ingon nga struggle is real. Labi nagdaghan na kaayo ka gibuhat. Di man nato makuan kay nakatry bitaw ko ana katong panahon nga murag feeling nako wala man ko isimba ana ba akong simba kay grabe naman ni kakuan uy kanang sigig ka late anana nagkaroon pug kog time nga kanang murag nak-feel nako nga hala kuan man ni uy kanang maulaw naman ko sa Ginoo. Pero mga kaigsuonan nak mo giingon nga ug maulaw ka sa magsige kag kaulaw sa Ginoo. Unsa naman lay mahitabo sa imong kinabuhi? Mao gani mga kaigsuonan na atoy gikuan nga disconnect to connect. So i-disconnect na to ang atong kaugalingon sa pangkalibutanon para makakonekta sa Ginoo. O kung makakonect na ta sa Ginoo mga kaigsuonan, dili na ta sa iya halayo, dili na ka maulaw. Kay sama gani kung ang kita personally duol ta sa Ginoo, di ta maulaw, di ba? Kung kita suod ta niya, muhatag siya, ay salamat kaayo, di ba? Mamaraig pa ta, salamat kaayo, di ka maulaw. Pero paresto akong giingon nga distant ka, mangawat na lang yun ka para makakonect ka, di ba? So inana mga kaigsuonan. So unsa may buhaton nato para ang atong connection sa Ginoo mo connect mo connect na gyud. So we can seek to deepen our relationship with God through prayer, worship, and study. Unsa maning study pasabot? Pag-study sa iyahang pulong. So kaning tulo mga kaigsuonan, kung atoa lang siyang ibutang sa atong routine, ang connection nato sa Ginoo mas mo grabe ang band. Grabe gyud ang kuan. Labi nag magbasa tag mga ako personally dili man kay ko hawod sa Bible magbasa-basa pero kanang devotional diha jud ko matouch. Short lang man ng baya ng devotional pero kana pa lang daan maka-learn na gyud ko mo ano jud ko okay ra ni akong problema na adjay Ginoo. Sukad jud mga kaigsuonan wala na ko'y kwarta dili na ko mamroblema gyud kay kung wala ko'y kwarta unsaon man ni Lord wa man ko'y kwarta ikaw nay bahala. So kana palang daan mga kaigsuonan sama sa wali diri nga kung connected ka sa Ginoo dili jud ka stress. Kinsa tong mga seminarians nga na or katong mga kauban nato nga naminaw atong wali kung connected ka sa Ginoo wala jud kay stress nga ma-feel. Kana atong gipangbati sa panlawas dili gyud na nimo ma-feel tungod na ay Ginoo nga maoy musalo. So mga kaigsuonan, kabalo ba mo sa 10 lepers nga story? Kinsay nakabaloan ni? So sa Luke 17 verse 11 to 19, nag-healed siya og napulo ka lepers. So kani sila kanang sanglahon kanang dili maayo ang ilahang samad. So kung gusto mo makabalo ana nga story, basahan ninyo ang Luke 17:11 to 19. Sa napulo ka buok, isa ra ang miduol. Unsa man tong isa? Maura po'y nagpasalamat. So mga kaigsuonan, it is important to remember that we should not take our blessings for granted, but rather give thanks and praise to God for everything He has done for us. It's important to remember that we should not take our blessings done for us. And according to Ellen G. White, he wrote in her book, Steps to Christ, she wrote, "Let us keep our minds stayed upon God. Let us not forget to praise Him for His goodness and mercy. As we do this, we shall find that our hearts are filled with joy and gratitude." So kung duol ta sa Ginoo, dili ta malimot sa pagdayig niya mga kaigsuonan, ang atong kasing-kasing mapuno og kalipay ug pagpasalamat na makapastrengthen, makapakusog ug makapabless sa atong pagtuo di kaniya og mao ni siya mga kaigsuonan nga dili jud ta makalimot sa pagpasalamat. Karon mga kaigsuonan, according to Jesus, sa 10 lepers nga niabto, naa siya'y pangutana ato.
Di ba't napulo man mo nga ako ang naayo? Asa man ang 9 ka buok? Nganong isa lang man ang nibalik sa ako ug nagpasalamat. Karon mga kaigsuunan, before ko mo end, ibalik na ko sa inyo ang pangutana. Sa tibuok tuig, tibuok adlaw, tibuok semana, tibuok bulan nga nahatag sa ato ang panalangin sa Ginoo. Ikaw ba tong 9 sa 10 lepers or ikaw tong nag-inusara nga leper nga nibalik kaniya? Ang Dios magapanalangin kanato karong adlaw. Happy Sabbath.